At sa puntong ito, kumuha muna po tayo ng update sa epekto ng lindol sa Mindanao. Makakausap po natin si Polomolok South Cotabato Mayor Bernie Palencia. Mayor Palencia, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng PTV. Yes, Ma'am Dayan. Good evening at lahat na nagasubaybay sa PTV4. Alright, Mayor Bernie, bago po ang lahat, kamustahin ko lamang din po kayo. Nasaan po kayo nung nangyari po yung lindol po kanina? Yes, na-miss Dayan at around 7:15 kanina nasa poblasyon Polomolok High School ako para mag-attend ng flag ceremony. So kanina, while ongoing yung speech ko doon in front sa mga estudyante namin dito sa Polomolok, yun na, nakaramdam kami ng lindol. Until such time na maramdaman namin na talagang malakas yung paggalaw or ng earthquake dito sa Polomolok. Well, currently, Mayor, kamusta naman po in general ang lagay po ng inyo pong lugar dyan po sa Polomolok? So right after kanina at around 8 o'clock in the morning, nagpalabas tayo ng announcement sa ating social media page sa bayan ng Polomolok na suspendido agad yung klase at saka yung mga government offices suspendido na rin. At saka sa mga private businesses, the prerogatives to. But then, at around mga 9 o'clock, naisabis namin yung command center, yung quick response team namin, composed of the IMDRIM, the PNP, the engineering team, the MENRO, and the MHO namin. Kaya at around 5 p.m. kanina, natapos na namin yung assessment. Then sa ngayon, ongoing yung consultation namin sa mga assessment on the ground ng 4 na team kanina na deploy sa entire Polomolok. Nakakaramdam pa rin po ba kayo ng mga aftershocks? As of sa MDM monitor namin, we have 135 shocks, aftershocks at around mga 5 p.m. kanina. Merong mangilan-ngilan na ramdam. May mga 5 point something na magnitude, may 3 point something. Different na aftershocks ang naramdaman namin dito sa bayan ng Polomolok. Well, agad naman po rumisponde na. Banggit nyo nga po yung mga aksyon ng LGU. Pero gaano po kalawak yung naging pinsala po nito pong lindol sa inyo pong sinasakupan po, Mayor? So far, Ms. Layan, sa awan ng Panginoon, we're so blessed sa Polomolok na mga minor damage lang. Lalong-lalo na sa mga infrastructure dito sa bayan ng Polomolok. Mga more on ceiling, mga walls lang na hindi talaga sa mga main structure like sa column or beam o poste ang nadamage. So we're so thankful sa assessment namin by average minor damage nandito. Alright. How about po yung mga kalsada, Mayor? Ngayon may isang tulay dito sa isang barangay, National Highway, Marlica Highway, na yung portion ng tulay sa outer lane, unpassable siya. Then nakausap po yung district engineer ng DPWH sa 1st District. Light vehicle lang yung makatawid sa nasabing tulay na partially damaged. So, malaki ang operation ng Dole Philippines dito sa amin. Kaya ngayon may mga nag-overtime kami ng mga heavy equipment para doon sa detour o rerouting ng mga vehicle o mga large vehicle ng Dole Philippines para matawid yung mga products ng Dole Philippines papuntang Panabo City and kung saan man yung destination na doon ikakargo nila papunta sa foreign na mga market nila. So may mga minando po tayo, mga personal tao doon kasi baka delikado po talagang daanan po iyon. Yes, Ms. Dayan, kaya tuloy-tuloy lang even until now nag-communicate kami sa DPWH, sa provincial provincial dream namin dito sa South Cotabato na 24/7 minomonitor pa rin namin yung buong bayan ng Polomolok. How about po supply po ng kuryente po, Mayor?
So far, at around 3 o'clock in the afternoon, among 16 substation ng Socotecoto, dalawang substation pa lang sa pag-alam ko, bago lang, yung Pulumulok at saka Alabel, Municipality of Alabel sa Sarangani, na-restore yung electricity dito sa amin sa Socotecoto. Well, klaro naman po yung ating komunikasyon. How about po yung tubig, sir? Tubig dito sa Pulumulok, mayroong mga structure sa water tank, concrete water tanks natin na hindi na magamit. So sa ngayon ay instructed may in-dream in collaboration sa Bureau of Fire na supply ng water yung isang purok dito sa Barangay Sulit sa Pulumulok. Dahil pinastop namin yung ng water tank na concrete na damage. Mayor Bernie, nabanggit yung kanina minor damages only. May naitala po ba kayong mga na-injure or any casualty? So far, yun nga, tawa ng Panginoon, mayroong isang fractured dito sa Barangay Lumakel. Currently, advice ng doktor sa orto, subject for operation sa bukas ng hapon. So agad-agad shoulder ng LGU Pulumulok yung pagpagamot or yung stainless na sa na-fracture. At saka ang kagandaan dito sa Pulumulok, mayroon kaming hospital na facility level 1 at saka libre naman ito, walang bayad dito. Ito naman po mga hospital facilities, sir, wala rin naman pong damage. So far, wala naman. Early in the morning kanina at around 9, 10 o'clock in the morning, may mga private hospital kami, pinuntahan, pinaikutan ko sa composite team. Wala namang damage yung structure, pero of course, at the initiative of the private hospital, pinalabas yung lahat na pasyente sa labas para ma-secure. Then, nag-supply kami ng mga tents sa dalawang private hospital dito sa Pulumulok. So far ngayon, naibalik naman sila sa loob ng hospital. Alright. Doon po sa mga naapektuhan po siguro mga residente po dyan sa Pulumulok, may kinailangan po ba kayong ilagay o dalhin sa evacuation centers? Yeah. Sa isang barangay, sa Barangay Landan, ito, bulubundukin na barangay sa Pulumulok. Boundary ito ng Malungon, Sarangani Province at saka Pulumulok. Mayroong 15 families doon na nalagay sa vulnerable na area kasi obvious na at any given time baka magka-landslide. So kinordon na yung area. Ngayon, nag-evacuate na sila sa Barangay Landan, mismo doon sa Barangay Jim. So yung MDM kanina, nagpadala na ng tulong doon sa mga food packs para mabigyan ng tulong ang ating mga residente doon sa nasabing Barangay Landan. Tama po ba? 15 families or 50 families? Ilan po ito in terms of individuals, sir? 15. 15 miss na yan. 15 families. Alright. Ano po yung pinakamalaking challenge po ngayon na nakikita po ninyo para po sa pagbangon po ng inyo pong lugar, sir? So far, doon sa yung dalawang barangay, nag-request sa akin, Barangay Maligo at saka Barangay Landan. Mga bundukin ito ng mga barangay na nagkaroon ng landslide na unpassable na yung daan. So early in the morning tomorrow, I instructed my municipal engineering team, the motor pole, and the other composite team na agahan yung pag-deploy ng payloader at saka mga dump trucks natin para maging passable yung nasabing daanan. Mayroon po ba kayong mga tulong na kinakailangan na maaari pong ibigay po sa inyo as augmentation, either ng, of course, ng government, also private sector, sir? Yes, Miss Dayan, naka-preposition na yung mga food packs natin. Ngayon, from the fund of the Quick Response Fund, sa trust fund namin, we have 15 million pesos. Yung 10 million ay ialat namin doon sa mga construction materials. Both sa government, schools, government structures, at saka mga structures na rin or mga bahay-bahay na may mga damage. Yun, purpose sa construction materials. Yung 5 million naman, that is intended for rice food packs na ibibigay natin sa mga na-damage or yung mga vulnerable natin na mga household sa buong Pulumulok.
Well, sadly nga po ito'y sumabay doon po sa opening ng classes. Papaano po ang inyo pong magiging latag ng plano dito, sir, in terms of continuity as well ng mga pag-aaral po ng mga estudyante? Because I understand baka kailangan pa pong i-check yung mga eskwelahan, sir, for structural integrity. Yes, kanina, almost, as per our assessment, almost 70% of the school buildings sa buong Pulumulok na assess na natin. So there are recommendation ng ating municipal engineering team na unusable na itong classroom na to. So early in the morning tomorrow, magkaroon kami ng tagging. Pag green siya, usable. Pag yellow, subject for repair. Pag red, hindi na talaga magamit. Subject for hindi na gamitin ng mga schools natin. So yun ang mga recommendation. Aside doon sa school, even sa mga other government structures and private structures, ganun din, magkaroon din ng tagging. To determine na usable, unusable, or safe ang ganong gusali. Well, panghuli na lamang po, Mayor, inyo pong mensahe sa inyo pong mga kasamahan po dyan sa Pulumulok. Of course, sa aking mga kababayan sa Pulumulok, taga Pulumulok-Kenyos, we're still thankful to the Lord, sa Panginoon, na hindi tayo masyadong affected or damaged or severely damaged yung mga infrastructure natin at lalong-lalo na walang casualty. Although malapit kami sa Jensan, it's about 20 kilometers from Jensan. Kung anong naramdaman ng Jensan, yung paggalaw kanina na earthquake, almost the same lang. But we're so thankful na hindi ganun ka-severely damaged ang Pulumulok. So, yun lang dito, 24/7. Yung local government of Pulumulok na nagmumonitor. Until now, nandito kami sa munisipyo with all the department heads, composite team, with the PNP, with the AEP, and lahat-lahat na nagmonitor para ma-finalize yung declaration namin bukas na babalik na yung government office. Of course, for now, masabi ko na yung pasok bukas sa mga sa eskwelahan, kansilado muna. Well, on that note, patuloy po kayong mag-ingat dyan. Maraming salamat po, Mayor Bernie Palencia, mula po sa Pulumulok, South Cotabato. Salamat, Ms. Kayan, for having me. Thank you. Salamat po, Mayor.